Ka-coffee, magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre mga nakikinig sa atin, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Kahapon, mainit-init na usapin po yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Kasi po, nagsalita ang International Criminal Court na sinasabi nila wala silang ini-issue na public warrant of arrest. Magkaiba yan, may public ba? May private warrant of arrest eh. So, medyo nagkaroon ng linaw kasi may mga kumalat na reports na talagang may warrant of arrest na si Digong at huhulihin na yan at sasama na kay Tatay Digong. Si Robin Padilla nagsalita. Sabi ni Robin Padilla, kung Philippine authorities yung aaresto dyan, o Philippine laws ang batayan, etc., isusurrender niya mismo si Bato de la Rosa. Pero kung sa ICC, aba hindi, pinagtatago niya pa. Huwag daw lumalabas sa kanyang hiding spot. Now, breaking news. I-issuean siya ng subpoena ng CIDG. Ko ha? Hindi ko alam kung ano ba, laro ba ito o very good strategy. Sabi nyo, di ba? Haharapin ninyo ang investigasyon kapag dito sa Pilipinas. Ayan na po. CIDG po ang nag-iimbestiga, hindi ICC, hindi Interpol. Dito tayo magkakaalaman kung meron ba kayong isang salita. Dahil CIDG yan, Philippine Authority yan, harapin nyo yan. Kasi yan ang sabi ninyo eh. Huwag sa International Criminal Court eh. Oh. Breaking news. CIDG to subpoena Senator Bato de la Rosa to appear before CIDG office tomorrow. Lunes po yan. Ngayon po ay May 10, bukas ay May 11. Sabi po ni DILG Secretary Remulla. Si Remulla, ka-coffee, medyo hindi natin gusto yan, no? Hindi, not as a person, no? But yung kanyang performance. Pero sige, kasi more on press con, more fun ito eh. Ang hiling mag-press con eh. Nauna muna yung press con bago yung ano eh, bago yung balita, no? O yung actual na pangyayari o kung may accomplishment siya, nahuhuli na. So kung CIDG yan, Philippine Authority yan, malinaw na malinaw yan, iniimbestiga siya, sinusumpina siya. I-differentiate natin yan, hindi yan warrant of arrest, kundi sumpina yan. Kinakailangan niyang humarap just sa CIDG para magpaliwanag. Hindi ICC yan. Pero, syempre, as a thinking person, kung ikaw sa Bato de la Rosa, iisipin mo, patibong yan. Kasi mamaya, pagpunta ko ng CIDG, sinumpina mo ako dyan, pinapunta mo ako dyan, sasalubungin ako ng Interpol. Nadjadjaan na pala yung ICC, dadali na ako. So, common sense, excuse me. So common sense, ang response dyan, hindi ako magpapakita sa investigasyon. But the good thing is, makikita natin kung may prinsipyo, may isang salita, itong si Bato de la Rosa at ang kanyang mga kampon na dilis, gaya ni Robin Padilla. Kasi Philippine Authority yan eh, bakit hindi nyo harapin yan? Ibig sabihin, puro lang kayo salita, hindi nyo ginagalang yung authority ng Pilipinas. Kasi wala naman tayong pinag-uusapan na ICC dyan eh. Diba? Wala tayong pinag-uusapan na Interpol dyan, CIDG pa lang yan. Nagkaroon po ng press conference itong si John Vic Remulla. Pakinggan po natin ito. Mainit-init pa ito ka-coffee ngayong May 10. Ako, ang take ko dyan, hindi pupunta si Bato, hindi yan magpapakita dahil alam niya, sa tingin niya, patibong po yan. Pero kapag hindi siya pumunta, we can conclude na talagang walang isang salita itong mga tao na ito. 14 minutes ito. Pakinggan natin itong press conference courtesy of GMA News. Saglit lang Exciting yan ha, bukas ha. Maraming mangyayari bukas. Teka, wala yung audio. Teka lang, yung audio nagkakaproblema sila. Nung nakaraan, we have a Quadcom report with regards to EGK and other related incident. That would be the very basis and other reports coming from various unit that we may pursue. So, the Philippine National Police through the CIDG will be giving summons to identified personalities dun sa mga reports na yun. So that will be the effort of the Philippine National Police. Okay, explain ko lang ha. Explain ko bahagya. Kasi, siyempre, insist ng mga dilis yan, patibong yan, at hindi pupunta. Anong batayan? Bakit siya ipapatawag ng CIDG? Actually, long overdue na ito.
matagal na po itong na-delay na hindi ginawa ng gobyerno. Diba? Okay, hindi natin masisisi kasi medyo mainit ang politika dito sa Pilipinas. Pero base sa sinasabi dito ni PNP Chief Nartates, General Nartates, no, na yung batayan po nila dito ay yung Quadcom report. Isa po lang po yan, yung Quadcom report at yung mga report galing po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na itinuturo si Bato na salarin dito sa EJK. So meron pong batayan. Hindi trip-trip lang ni Nartates, hindi trip-trip lang ng gobyerno. Teka, ipatawag natin si Bato sa CIDG. Meron pong reports, meron pong mga batayan na dapat niya pong harapin yan dahil iniimbestigahan yan. Uulitin ko ha, pang ilang ulit ko na ito ha. Philippine authorities po ito, hindi po ICC. So wala kayong karapatan, wala kayong dahilan na mag-deny na hindi nyo harapin yan, keso Interpol yan, etc. Philippine court po ito ang nagdesisyon na imbestigahan kayo o maging patas kayo. Dito kayo sa Pilipinas humarap. Total, yan naman ang gusto ninyo, di ba? Haharapin ninyo kahit na anong kaso dito sa Pilipinas. So, this is your perfect opportunity. Harapin ninyo itong kaso na to. O kung subpina pa lang yan, definitely wala pa pong ano yan, wala pa pong probable cause na na-determine dyan. Ibig sabihin, under investigation pa po yan. Kumbaga, actually, not a preliminary investigation, ay kumbaga, clarificatory investigation lang po yan. Kasi siya ang tinuturo, si Bato de la Rosa, ang itinuturo sa mga reports ng Quadcom. Kahit sabihin ninyo, bogus yung Quadcom na yan, still authority pa rin po yan. Dahil yan po ay ginawa ng House of Representatives ng may mga batayan, may mga ebidensya, they have resource persons, may mga ebidensya sila at hindi naman yan dapat baliwalain ng Philippine National Police o ng CIDG. O, na-chess, tawag natin yung sa chess, na-chessmate kayo dyan eh. Pakinggan pa natin. So, to give further basis, of course, we have the IDM here, we have our CIDG, and we have our legal. I say again, we will be conducting investigation in pursuit of dun sa mga reports na yun, especially the report of the Quadcom last year or 2 years ago. So, I'm directing agencies, yung mga units natin ang involved. The whole of the Philippine National Police will be involved. Our legal will further give that. The legal service will be of support to the CIDG in regard to the conduct continuing investigation as been said a while ago by our Chief PNP. And this investigation will be a fair one because we will be basing on pieces of evidence. That's on the part of the legal service. Thank you, sir. Okay. Medyo mahina po yung audio, no? To summarize, no? May batayan ba itong pagpapatawag ng CIDG kay Bato de la Rosa? Definitely malaking sagot dyan, yes. Long overdue na nga. Yun ang ini-insist ko kanina. Matagal na yan kasi kung yung Quadcom report na yan, 2 years na, di ba? Bakit pinatagal nyo pa yan? Anyway, kasi political masyado, no? Dahil senador din si Bato de la Rosa, may mga nag-i-insist ng immunity, etc. No? Pero may katapusan lahat yan. Tignan mo, masyadong abuso si Bato eh. O sinasahuran siya ng gobyerno, nakakatanggap siya ng sahod sa gobyerno, hindi siya nagtatrabaho. Tama ba yan? Ilang November pa yan eh, ilang buwan na yan eh. 'Di ba? And nag-i-insist kayo, sasagutin niyo ng kahit na anong investigasyon dito sa Pilipinas, sagutin niyo yan. Huwag na natin isama sa equation ng ICC kasi kinonfirm naman na mismo ng ICC eh, na walang public warrant of arrest eh. O huwag yung i-insist na patibong lang yan. Kasi na-confirm nyo na mismo sa ICC yan. 'Di ba? Humarap ka dito, Bato. I challenge you, no? Mga DDS, ipresenta rin nyo si Bato. Robin Padilla, ikaw mismo nagsabi niyan, panindigan mo yung sinabi mo. Ipresenta nyo si Bato at harapin niya itong investigasyon na yan. Sige, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you in the next video. Bye.